Magandang buhay mga kaprogramat. Welcome nga po pala kayong lahat sa ating bagong in-upload na video sa araw na ito mga kaprogramat. Sa ating YouTube channel mga kaprogramat, sana ay laging nandyan po kayo. At ngayong araw mga kaprogramat, ang ating aalamin kung ano nga ba ang sitwasyon ni Lolo Orhe at ni Nanay Sita. At ito po ay may kasama pang binata na mga kaprogramat o isang anak na medyo po wala sa tamang pag-iisip po kung saan ito ay para bang medyo sa isang bata ang kanyang pag-iisip mga kaprogramat kumpara po sa kanyang edad. Kaya ngayong araw mga kaprogramat, aalamin natin kung ano-ano nga ba ang kanilang pinagkakaabalahan o sitwasyon o kalagayan dito sa kanilang bahay. Sa medyo kasi mga kaprogramat, ito ay nasa medyo malayong lugar, sa mataong lugar ang kanilang bahay mga kaprogramat. Kaya alamin natin ngayon mga kaprogramat. Ayan, nasa pagbaktas na tayo mga kaprogramat ng pupuntahan natin na pamilya dito sa halos lahat na lang mga kaprogramat na kwento natin ay mga nakatira sa bundok, sa tuktok ng bundok mga kaprogramat, kung saan ito hirap na hirap rin ako mga kaprogramat para lang mapuntahan ang kanilang mga lugar mga kaprogramat. Ayan, kung inyong titingnan mga kaprogramat, ang tataas ng mga damo, kung saan mataas na nga ako pero halos pantay liig ko po, ang pantay ulo na nga yung ibang mga damo mga kaprogramat. Sana naman wala ditong ahas. Ayan po mga kaprogramat, oh. Nasa kataas-taasan na po tayo ng bundok mga kaprogramat, kung saan kita na yung Bakakay, munisipyo ng Bakakay mga kaprogramat. Isang isla rin. At ito ako mga kaprogramat, oh. Nasa ibabaw, nasa pagitan ng mga bundok mga kaprogramat. Ayun yung isa, tatawid ka ng dagat bago mapuntahan. At ito, mapapaligiran ako ng bundok mga kaprogramat. Ayan po mga kaprogramat, kahit saan ako magkuha ng video, makikita nyo napapaligiran ako ng kabundukan mga kaprogramat. Pero ganun pa man mga kaprogramat, basta tayo ay may pupuntahan na medyo mga nasa mahirap na sitwasyon, pupuntahan po natin yan. Walang malayo po sa ating programa, basta nandyan po tayo sama-sama mga kaprogramat, mapupuntahan po natin yan. Ayan, ang dami na nating nilakad mga kaprogramat, pero ganun pa rin, di pa rin natin nakikita o inaabot ang ating pupuntahan mga kaprogramat. Ayan mga kaprogramat, o ang aking binabaktas na kabundukan mga kaprogramat. Pwede na nga itong ilagay na sa Amazing Earth mga kaprogramat, o pagkat ang tataas ng mga bundok mga kaprogramat, at para bang hindi na inaabot ng mga tao mga kaprogramat ang lugar na ito. Ayan, magandang buhay mga kaprogramat. Nandito na tayo sa bahay ni Tia Sita at ni Tatay Orhe, ni Lolo Orhe mga kaprogramat. Nandito na po tayo sa bahay nila, kung saan ating sisilipin kung ano nga ba ang kalagayan ng mag-ama dito sa kanilang tirahan at dito sa kanilang lugar, kung saan mga kaprogramat ito po ay nasa medyo tuktok na rin ng bundok mga kaprogramat. Ayan mga kaprogramat, nandito na tayo sa bahay ni Lolo Orhe at ni Nanay Sita, at siyempre yung kasama nilang bata na para bang medyo wala na sa tamang pag-iisip yung kanyang isip sa kanyang edad mga kaprogramat. Ngayon sisilipin na po natin ang bahay ni Lolo Orhe at ni Nanay Sita mga kaprogramat. Ayan po. Kung ating mamasdan po, medyo may kaliitan lang, pero mga kaprogramat, maganda naman ang bubong. Kaya lang mga kaprogramat, hindi pa pala nito
masyado buo ang loob ng kwarto kung saan wala pang masyadong, yan po mga kaprogramat, ang kwarto nila dito sa kanilang bahay medyo wala pang gaanong ka kumpleto yung dingding, pero mga kaprogramat, ito po may bintaas po. Ito mga kaprogramat, may bintaas, siguro dito sila mas komportable mga kaprogramat. Yan po. At ito naman po ang sinasaingan nila. Yan, sa papag lang po. At ito yung mga gamit nila. Ayan. Mga kaprogramat. At ito po, libutin po natin ang bahay nila Tatay Jorge at ni Nanay Sita. Ayan po, medyo mataas ang bubong. Kung saan mga kaprogramat, ito ay mayroong bintaas sa loob. Ang tawag dito sa amin mga kaprogramat. Ayan po. Ayan. Ayan po ang bahay nila Lolo Jorge at ni Nanay Sita mga kaprogramat. Nakita na po natin ang loob at labas. Ayan mga kaprogramat, ngayon po ay tatanungin naman natin si Tatay kung ano-ano ang kanyang pinagkakaabalahan o ginagawa dito sa kanyang bahay mga kaprogramat. Ayan po si Tatay. Ilang taon ka na nga po pala Tatay? 84 na tabo. Ayon, 84 na po mga kaprogramat ang edad ni Tatay Jorge. At ano po ba Tatay ang iyong pinagkakaabalahan dito sa inyong bahay? Nagtatrabaho ka pa po ba? Dahil natabi, pagsakit na akong makatindog, makalakaw. Ayon mga kaprogramat, hindi na daw po makapagtrabaho si Tatay. Gaya ng pagtatanim, yung mga simpleng trabaho dito sa bundok, hindi na raw po kaya. Kasi nga medyo may kahinaan na, hindi na nga po daw siya makapagtayo-tayo ng bigla or makapaglakad ng matuwid mga kaprogramat. Ngayon mga kaprogramat, tatanungin naman natin si Tatay Jorge kung ano-ano ang kanyang nais o pangarap sa kanyang buhay habang po siya ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw mga kaprogramat. Ayan po, Tatay Jorge, ano-ano po ba ang iyong nais o gustong makamit sa mga kasalukuyan po, lalong-lalo na ngayon na ikaw po ay nabubuhay pa sa edad na 84 years old mga kaprogramat? Ang gusto ko tabi lamang, sa pagkakaaga, makakape, sukairibakan kape, gatas man lamang. Tapos, oras na maka-snack, dahil ko man matagal abot sa alas 12, napaka-mata-mata, alas 6 pa sana, makakape na. Balag na nuno. Oras man lamang na alas 9, maka-snack lamang bago mag-abot ang utto. Bago, pangudto maka-snack man na. Tapos, oras na udto, makakaon man lamang lalo naman makasira. Bako naman na, komportableng maray, kusa sana, ang maot ko na lamang, makapagsira sa piraman lamang na bihis ang simana. Salamat sa Diyos. Ayun po mga kaprogramat, kawawa naman si Tatay, medyo nahirapan na sa pagsasalita. Ang gusto po ni Tatay mga kaprogramat ay yung maintenance na lang po na mga pagkain ba na hindi naman masyado mga mahirap hanapin. Ang gusto lang daw po ni Tatay makamit habang siya ay nabuhay pa, maintenance nga po ang kanyang pagkakape sa umaga na kung saan kung mapwede may gatas, tinapay, ganon. At sa tanghalian naman mga kaprogramat, ninanais ni Tatay na sana naman isda, mga sariwang isda at bigas ang kanyang makain sa tanghalian mga kaprogramat. Napakasimple lang naman pala ang pangarap ni Tatay mga kaprogramat. Ngayon naman mga kaprogramat, tatanungin naman natin si Tatay Jorge kung ano-ano ba ang mga nakaraan sa kanyang buhay kasama ang dati niyang yumaong na asawa pagkat wala na po siyang asawa si Tatay Jorge mga kaprogramat, na mga bagay-bagay o mga pangyayari na hindi niya na nanaisin pang maulit sa kanyang buhay mga kaprogramat. So ano po yun Tatay, yung mga napagraanan mong mga panahon, mga pangyayari na ayaw mo nang maulit sa panahon ngayon? Sa panahon na ito, ang abo ko na lamang makaulit ang pangyayari sa kuyakan na nanaraday kami. Aki ko na nagkakahilang kung minsan dahil minadadaros
doktor, taday kaming dae. Lalo pa sa oras-oras na pangangaipon nagkukulang kami kuwatang panbakal kibagas. Ayon mga kaprogramat, malinaw po ang ayaw na po na mangyari ni tatay na kanyang napagdaanan nang sila ay nasa panahon na mga bata pa yung mga anak nila mga kaprogramat. Yun daw yun ang yung mga paghihirap na gaya ng minsan yung mga anak daw ni Tatay Jorge may sakit, di nila madala-dala sa ospital kasi nga malayo ito sa barangay, sa ospital, at higit sa lahat mga kaprogramat, may mga time daw po noon na walang-wala naman talaga silang pera kaya hindi nila madala ang kanilang mga anak kapag ito ay may mga sakit mga kaprogramat sa hospital mga kaprogramat. Ayan mga kaprogramat, tapos na nating makuna ng impormasyon o makausap si Lolo Jorge. Ngayon naman po ating kakausapin si Nanay Sita, ang kanyang anak po na kasama niya sa isang bahay mga kaprogramat. Ngayon tatanungin naman natin si Nanay Sita kung ano-ano nga ba ang kanyang pinagkakaabalahan dito po sa kanilang bahay o sa kanilang lugar mga kaprogramat. Ayan po si Nanay Sita. Nay, ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan sa bahay nyo? Minsan nagigibo akong banig, naglalate. Ayon mga kaprogramat, pagtatanim rin po ang kanyang pinagkakaabalahan at minsan daw po mga kaprogramat gumagawa rin siya ng banig. Nakakailang piraso ka naman na banig, Nanay, sa isang araw? Kung ako makusog pa, minsan sa 10 ngunyan, dahil ako nakakasarong banig. Ilang araw mo na po nabubuo ang isang banig, Nanay? Minsan nagdudua ng aldaw. Ayun po mga kaprogramat, nung malakas-lakas pa naman daw si Nanay Sita, sa maghapon kaya niyang gumawa ng isang banig may kalahati o yung parabang kumulang man sa 2 banig ang kanyang nabubuo sa maghapon. Pero ngayon daw po mga kaprogramat, hindi niya na magawa ang isang banig sa loob ng isang araw, kung saan ito ay kanyang nabubuo mga kaprogramat sa loob ng 2 hanggang 3 araw bago mabuo ang isang banig mga kaprogramat. So magkano naman, Nanay, ang binta sa isang banig? Minsan kan panahon 120. Ngayon po, O yan, no, binta. ayon mga kaprogramat, di ibig sabihin po, Nanay, mas bumaba sa ngayon na dapat sana tumaas. Bumaba ba ang presyo ng banig? Opo. Ayon, paano ba yan mga kaprogramat? Kung saan mahal na yung mga pamahal na yung mga gastusin, bibilhin. Pero yung mga produkto ng ating mga kapwa na mas mga mahirap pa mga kaprogramat ay binibili lang ng halagang dati daw 120 ang isang banig. Ngayon naman mga kaprogramat ay nabibili na lang daw ng 90 pesos ang isang banig mga kaprogramat, kung saan ang isang banig ay binubuo ni Nanay Sita sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ganun ka iba mga kaprogramat ang patakbo ng ating panahon mga kaprogramat. Ay. Magandang buhay mga kaprogramat. Ngayon naman po ay tatanungin natin si Nanay Sita kung ano naman ang kanyang pangarap o gustong makamit na habang siya po ay buhay pa mga kaprogramat. Yan po si Nanay Sita. Ano naman po, Nanay Sita, ang iyong nais o mga gusto na pangarap o gusto mong mangyari, makamit sa iyong buhay? Gusto kong kuya no sa mga aki ko dahil na sa kuya makaarog, lalo na sa pag ako gurang na baad then pag taga kuya naman akong sa siring may ilang ako sa puso, high blood ako, gusto ko makakuya man lamang ako, matabangan man lamang ako ibakal kong bulong. Ayon mga kaprogramat, ang sabi po ni Nanay Sita mga kaprogramat, ang gusto niya raw po or gusto niyang pangarap or ninanais niya sa kanyang buhay ay yung para bang yung mga napagdaanan niya nang siya ay magpamilya, hindi na mapagdaan ng kanyang mga anak na medyo mahirap daw po yung pinagdaanan ni Nanay Sita. Tigit sa lahat mga kaprogramat, siya raw po ay may sakit na rin sa puso, kung saan high blood raw po si Nanay Sita.
na gusto niya rin na sana sa kanyang pagtanda mabilan siya o ma-maintenance po ang kanyang mga gamot sa kanyang pagtanda, mga kaprogramat. Ngayon naman mga kaprogramat, ating tatanungin si Nanay Sita kung ano-ano naman ang kanyang mga ayaw niya nang mangyari or ayaw niya nang maulit na mga pangyayaring hindi ka nais-nais sa kanyang buhay, mga kaprogramat. Ayan po, Nanay Sita, mga ano-ano po naman ba ang ayaw mo nang maulit o hindi mo na gugustuhing mangyari sa iyong buhay? Ang habo ko na kung maulit, ang pangyayari, pakabalo ko, nagbagyo, pakabagyo na, wasak ang gamit mi, buda ang harong mi, ngunyan, aros pa sana day na kami magkaon na tulong aldaw. Ayon, mga kaprogramat, ang sabi po ni Nanay Sita, ang hindi niya na gugustuhin na mangyari, yun yung pagkamatay ng kanyang asawa. Tama po ba, Nanay? Opo. Ayon, kung saan pagka matay ng kanyang asawa ay makalipas raw ng ilang araw ay may dumaan na malakas na bagyo dito at sumapit sila ng medyo mahabang panahon o ilang linggo raw na walang makain na mabuti, mga kaprogramat, kung saan ito ay mga root crops lamang. Ganun po ba, Tiya? Opo. Ayon, mga kaprogramat, yun po ang ayaw nang mangyari ni Nanay Sita sa kanyang buhay, mga kaprogramat. Mga kaprogramat, ngayon naman po bibisitahin natin kung ano ang kalagayan ni Francis, yung kasama ni Tatay Jorge at ni Nanay Sita sa kanilang bahay, mga kaprogramat. Ayan po, oh. Ito siya, mga kaprogramat, oh. Ayan po si Francis, mga kaprogramat, ang apo ni Tatay Jorge at pamangkin ni Nanay Sita, kung saan, mga kaprogramat, siya po ay binata na ang kanyang edad, pero mga kaprogramat, ang kanyang pag-iisip po ay parang sa bata po, mga kaprogramat, at higit sa lahat, mga kaprogramat, nahirapan po siya magsalita, hindi po siya nakakapagsalita or hindi mo po maintindihan ang kanyang mga sinasabi, kaya mahirap po at hindi po siya nakapag-aral, hindi po siya nakapag-grade 1, mga kaprogramat. Paano nga ba to? At higit sa lahat, parang hindi rin siya po beneficiary ng PWD, mga kaprogramat, pagkat di naman sinabi ni Tatay Jorge na ito ay may benefits mula sa government, mga kaprograma. Yun bang parang yung pensyon rin sa mga bata na may mga kakaibang kalagayan, mga kaprogramat, gaya ng mga PWD nga, mga kaprogramat. Ito po siya, mga kaprogramat, pogi sana, no? At malaking lalaki sana. Kaya lang, hindi nga makapagsalita at hindi po nakapag-aral. At inaalagaan po siya ng mag-ina, mag-ama, mga kaprogramat, kung saan pinapaliguan, pinapakain, pagkat para bang di niya magawa ang mga simpleng gawain, mga kaprogramat. Ayan, mga kaprogramat, kung ating makikita si Francis po, ayan. Ano masabi mo, Francis, sa mga viewers natin? Dali na, sabihin mo. Ano gusto mo, Francis? Anong gusto mong regalo? Sabihin mo na. Wala kang masabi? Wala? Ayan, mga kaprogramat, natatawa lang si Francis. Pinakitaan tayo ng napakagandang ngipin, mga kaprogramat, at napakagandang ngiti na magbibigay pag-asa sa atin, mga kaprogramat. Yan po si Francis, mga kaprogramat, kung saan makita natin na medyo malaki na sana, binata na ang kanyang edad, kaya lang ang kanyang pag-iisip, mga kaprogramat, ay para bang nasa edad 5 taon pa lang, mga kaprogramat, kung saan siya pa ang inaalagaan ng dalawang matanda ng mag-ama. Instead na makatulong na siya sa kanyang lolo at lola, hindi pa siya makatulong, mga kaprogramat, bagkos siya pa po ang tinutulungan, pinapakain, pinapaliguan dito sa maliit na kubo, mga kaprogramat. Ngayon, mga kaprogramat, bibigyan natin ng counting tinapay si Francis, mga kaprogramat, kung saan hindi daw pwedeng bigyan ng marami pagkat baka
di naman maubos, baka kung saan ilagay kainin ng aso mga kaprogramat. Ito po. Tingnan natin kung tatanggapin niya. To Francis, tanggapin mo sana ang tinapay na bigay ni Programat. Ayan mga kaprogramat, tinanggap niya rin. Tinanggap niya po yung tinapay. Sige na, kainin mo na. Kainin mo. Dahil na. Ayan, tinitingnan lang tayo mga kaprogramat ni Francis. Parang natatakot at ayan, kinain na mga kaprogramat. Ano, kaya mong ubusin yan, Francis? Ayan po mga kaprogramat, hindi nga siya makapagsalita. Kahit sign, wala. Tumango ka nga. Or itas mang noo mo, Francis. Ayan, natawa siya mga kaprogramat. Di man siya nakapagsalita, pero naipakita niya ang kanyang mga ngiting maganda, mga kaprogramat. Ngayon naman mga kaprograma, tatanungin naman natin si Tatay Jorge kung ano-ano naman ang kanyang nais o gustong mangyari sa kanyang minamahal na apo, lalong-lalo na siya po ay matanda na. Si Tatay Jorge nasa 84 years old na mga kaprogramat. Alamin natin kung ano naman ang kanyang nais sa kanyang apo mga kaprogramat. Ito po si Tatay Jorge. Ano-ano po ba tay ang iyong nais o gustong mangyari sa iyong minamahal na apo? Hindi man si Francis sabi, ang makuha po kung yan. Minamahot ko man sabi, na kung ako madaina, isikira man, mahirakan. Lalo na sa gobyerno o inyong mga magurangon, ta ako luluhon naman. Madamayan man lamang, magaibuwan man, pasabngan man lamang, kay maray na pag-isip, na dahil man lamang mapabayaan ang aking iyan. Salamat sabi. Ayon mga kaprogramat, tatagalogin po natin para mas malinaw po mga kaprogramat. Walang hangad po na iba si Tatay Jorge para sa kanyang minamahal na apo. Habang daw po siya ay nabubuhay ay mabigyan rin ng magandang buhay gaya nga ng makakain ng 3 beses sa isang araw at kailangan daw po at gusto raw po ni Tatay Jorge na mapansin rin ng gobyerno, unang-una yung mga opisyalis po ng barangay na mapansin ang kalagayan ni Francis at makarating sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kung saan po matulungan po si Francis dahil sa ito po ay may kakaibang katangian rin, kumbaga mga kaprogramat, wala sa tamang pag-iisip si Francis mga kaprogramat at hangad rin ni tatay na yung mga tiyahin, tiyohin ni Francis at mga kamag-anak, lalong-lalo na yung mga kapatid na sana daw kung si tatay na ay mawala na sa mundong ito, di naman natin hinihingi or hinahangad mga kaprogramat, pero nandiyan na po tayo sa puntong yan kasi matanda na rin si tatay na sana daw po mapansin si Francis at hindi pabayaan ng kanyang mga kapamilya, mga kaprogramat. Ngayon naman mga kaprogramat, ating kukunan ng impormasyon si Nanay Sita kung mga ano-ano naman ang ginagawa ni Francis, yung bata na ay binata na ngayon mga kaprogramat. Yung binata na ang kanyang pag-iisip ay parang bata pa mga kaprogramat. Tatanungin naman natin si Tia Sita kung ano-ano ang ginagawa ni Francis o ano-ano ang kanyang mga na i-encounter sa kanyang pag-aalaga kay Francis mga kaprogramat. Ito po, tatanungin natin si Tia. Ngayon po, tatanungin kita kung mga ano-ano ang ginagawa ni Francis o paano mo siya alagaan. At mga kaprogramat, kung inyong titingnan, nasa likod po ni Tia Sita si Francis, yung binata na medyo ang kanyang pag-iisip ay wala sa kanyang edad mga kaprogramat. Ano-ano po ba ang mga ginagawa Tia Sita ni Francis? Ginigibo niya minsan kung medyo titokar siya kang pag-iisip niya dahil siya nagkakaturog na bangge. Sige niya sa nantukaw.
Dahil siyang ginigibo. Matukaw siya mga pirang banggi, 2 na banggi. Dahil siya nagkakaturog, maski aldaw. Dahil siya kuya no, dahil masugo. Inaalagaan nyo po siya. Paano po, tiya? Pinapaliguan nyo po? Pinapakain? Opo. Binibigyan ng pagkain? Hinahatidan? Inaatudan. Ayon. Mga kaprograma, at sabi po ni Nanay Sita, si Francis daw po ay minsan hindi makatulog kahit 2 gabi, kahit tingnan mo daw dyan, kahit alas 12 ng gabi, hating gabi mga kaprograma. Minsan daw nakikita nakaupo lang doon sa hagdan papuntang kubo mga kaprograma. At minsan daw nagiging tupakin kapag medyo naobserbahan nilang medyo gutom mga kaprograma, at inaalagaan daw ito ni Nanay Sita sa gaya ng paghatid ng pagkain at pinapaliguan, minsan iniigiban ng tubig para may mapagliguan si Francis mga kaprogramat. Yan po ang nakuha nating impormasyon mga kaprogramat mula kay Nanay Sita. Ngayon naman mga kaprogramat, titingnan natin ang ginagawang banig ni Nanay Sita mga kaprogramat. Ito po. Ito po. Ayan yung ginagawa ni Nanay Sitang banig mga kaprograma. Gawa po siya sa dahon ng, ang tawag po dito sa amin, karagomoy, na pinapaliit at para bang hiniwa siya para maging maliit yung isang dahon ng karagomoy at binibilad sa init at nililigis or ano bang tawag doon mga kaprograma, at ikutan ng lumabas po ako mga kaprograma sa bahay. Nililigis po siya or sinasagasaan nitong puno ng niyog mga kaprograma, at ayan o, para po di masyadong magaspang yung daw ng karagomoy para po sa paggawa ng mga tao or ni Nanay Sita hindi masugatan ng kanyang kamay sa paggawa po ng banig mga kaprogramat. At napakahirap mga kaprogramat ng paggawa ng banig, tapos mga kaprogramat ang kapalit ay mababang halaga. Paano ba yan mga kaprogramat? Na dapat sana mahal kasi nga mahirap at matagal pong mabuo ang isang banig. Pero bakit ang palit, ang demand mga kaprogramat ng banig ay napakamura, kung saan hindi mo pwedeng asahan na maging hanap buhay sa araw-araw mga kaprogramat. Ayan mga kaprogramat, dahil sa tapos na natin ma-interview si Nanay Sita at si Tatay Orhe, ngayon naman mga kaprogramat, ating iaabot ang kaunting tulong natin mula po sa programat na kaunting bigas mga kaprogramat, kung saan maidugtong naman sa pangangailangan kahit ito ay maliit na bagay o kaya kaunti lang, at least may maibigay po tayo mga kaprogramat kay Tatay Orhe mga kaprogramat. Ayan po mga kaprogramat. Salamat po. Salamat sa nakan sabong sabang noy. Sabi. Ayon mga kaprogramat, nagpasalamat po si Tatay kahit nahirapan siya magsalita. Pinilit niyang magsalita ng maraming salamat daw po mga kaprogramat, at kahit papano, kahit kaunti, nabigyan natin ng kaunting tulong si Tatay Orhe mga kaprogramat. At ito pa tay, pagkaloob nyo po ang ito pa po tay, pagkaloob nyo pa po yung baon ko sanang tinapay mga kaprogramat. Iwan ko na kay Tatay, ibigay na lang natin kay Tatay at kanyang ibigay na lang sa kanyang minamahal na apo na si Francis mga kaprogramat. Pati po ito tay, pagkaloob mo po, bigay po ni programat. Ay, salamat mo naman. Sabi, kansandong ikinaramdam sa ako. Ayun po mga kaprogramat, dahil sa may inabot pa tayong kaunting tinapay kay Tatay, nagpasalamat pa rin ulit si Tatay para sa ating naibigay na kaunting tulong mga kaprogramat. Ayan po mga kaprogramat, pauwi na po ako, tapos ko na pong mapuntahan ang bahay ni Tatay Orhe at ni Nanay Sita. Kasama nila si Francis ay isang bubong, at ayan,
kung makikita natin mga kaprograma, at pinapatuloy na ni Nanay Sita ang paggawa niya ng banig mga kaprograma. Salamat. Salamaton po ya. Salamat po sa tawag dyan, sa pag-accept po ng lakad ko sa ngayong araw. Tay, salamaton po. Ayan. Nagpapaalam na po tayo mga kaprograma, at pagkat uwi na po tayo, babalik na ako sa aming bahay. Nakakalungkot naman mga kaprograma, at kahit kaunting oras lang na nagsama-sama kami dito, nagkwentuhan para akong mapaluha, pagkat para bang ayaw ko nang umalis kasi mga masasayang kausap sina Tatay Jorge at si Nanay Sita mga kaprograma, at nalulungkot rin ako kasi nga nasa malayo silang lugar mga kaprograma, at kung saan may distansya mula sa barangay mga kaprograma, kaya yun nga, nalulungkot ako mga kaprograma. Ayan, paalis na po tayo mga kaprograma. Ito na tayo mga kaprograma, pauwi na nga ako. Ito yung mga tanim ni Nanay Sita. Si Tatay Jorge hindi na po nakapagtrabaho pagkat matanda na. 84 years old na mga kaprograma. Ito po, pauwi na po ako. Samahan nyo po ako sa aking pag-uwi mga kaprograma. Ayan po, kung inyong mapapansin, pabalik na po ako sa amin. At ayan po ang lugar dito mga kaprograma, to ang tataas ng bundok. Yung dinaanan natin kanina, dadaanan natin ulit ngayon, pero dahil sa ako po ay pabalik na sa aming bahay mga kaprograma, kung saan maglalakad na naman ako ng mahigit 2 oras mga kaprograma. To ayan ang taas ng bundok, at yun may bata mga nakatira dito sa bundok mga kaprograma. Ayan mga kaprograma, patuloy pa rin akong naglalakad gaya ng kaninang pinagdaanan ko, kung saan mahigit 2 oras ko bago narating ang bahay nila Tatay Jorge at ni Nanay Sita sa bundok na lugar na ito mga kaprograma. Ayan, kung inyong makikita ang napakagandang mga kabundukan dito sa lugar kung saan nakatira mga kaprograma, ang mag-ama na halos pareho ng senior citizen mga kaprograma. Ayan po, tuloy-tuloy po ang ating paglalakad sa ganun makapagpahinga naman tayo mga kaprograma. Ayan po, tutok lang po kayo sa ating YouTube channel mga kaprograma, para po hatid pa tayo ng marami pang tulong kahit pa kaunti-kaunti sa ating mga kapwa na mga nasa may mahirap na sitwasyon mga kaprograma. Ayan mga kaprograma, maraming salamat nga po pala sa inyong lahat sa panonood ng bagong video na in-upload natin ngayon sa ating YouTube channel mga kaprograma. Ako po ay nagpapasalamat ng paulit-ulit sa inyong pag-subscribe, pag-like at pag-share mga kaprograma. Tayo po ay maging inspirasyon sa ating mga kapwa na magtulungan po tayo, lalo na yung mga mas may mahirap na kalagayan na dapat natin matulungan o mabigyan ng pansin mga kaprograma. Unahin po natin yon. Pansinin po natin ang kalagayan ng ating kapwa, lalong-lalo na po ito ay nangangailangan ng ating mga tulong mga kaprograma. At kahit nasa kaunting tulong man lang, makapaghatid po tayo ng kasiyahan sa ating kapwa na mga nasa mahirap na sitwasyon mga kaprograma. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat mga kaprograma.